Without nandun naman po kayo normal na inaabili.
sa salita ng Panginoon. 10 a.m. naman ating Sunday morning worship. 6:30 p.m. sa Sunday evening at ating midweek service every Wednesday, 6:30 p.m. ng gabi. Praise God. Panalangin natin ang ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga government officials. Dalangin natin ang kaayusan, ang pag-resolva sa mga problema ng ating bansa at lalo na sa paglalaan ng salita ng Panginoon at katotohanan ng Diyos. Hallelujah. Sa ating church leadership, panalangin din natin International Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, sa ating nasa panalangin ng ating national leader, Pastor Boy Isipida, panalangin natin mga regional leaders, Pastor Frank Benaventura, Pastor Nalo Butay, Pastor Ernie Henente, Pastor Charlie Carias, Pastor Giel Sebel, at ang ating Mother Church, Pastor Rico Herrera. Dalangin din natin ang ating mga fellow Buklarang Daughter Churches, Pastor Gerson Valcuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Lisay, Pastor Vincent Saber, Pastor Marceliano, Pastor Mong Canyosa, Pastor June Lake China, Pastor Sam Tulful, Brother Jameson Gaicon, Brother Noel Abarca, at Super Calbocan, at ang ating mga Grand Daughter Church na Buklarang, Pastor Elvin David, Pastor Jonathan Ciales, Pastor Jess Pancho, at Pastor Larry Maya. Pray din natin ang mga missionary churches all over the world, Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, Israel, Japan, Indonesia, at mga kapatid sa Vietnam. At pag-pray din natin ang ating Moro, ang ating pastor, Pastor Lucena, kaya Sabaya, Spiritual Breakthrough, Financial Breakthrough, Salvation and Deliverance, Solain, Dalala sa Kusali, sa Rinigote, at Transportation Vehicle ng ating church. Pag-pray din natin ang mga Kupitini, Brother Lord Carraro, Bonifacio San Pedro, Shirley San Pedro, Nita Lourdes Agadulo, Pastor Tongping, ang kalagayan ng ating kapatid na si Brother Daldam, na yung pagaling ng Panginoon, at ating kapatid na si Brother Junior Celestia. At ating mga maras sa buhay, dalangin din natin, huwag tayong magsasawa, isyaraan ang ating mga maras sa buhay, ang kasalitaan ng Diyos, hindi tayo ng kalakasan at karunungan sa ating Panginoon. Hallelujah. Ang activities, tumugdarating na Sabado, ang ating Revival Crusade dito sa ating church, Abraham de Polo. Sa buwan ng October, ating Jubilee Service, October 25. At sa buwan ng November, ang ating International Bible Conference natin, November 3 hanggang 7, at ating ipagting sa next year, ating March 21, 2026. At sa karagdagang pabalita, ang ating pastor magugulat. Hallelujah. Mga kayo dumako sa panalangin ng samba. Tapos punin natin ang Diyos. Palakpakan. Punin natin ang Panginoon. Salamatan natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. We give honor and praise in the name of the Holy Jesus Christ, our Savior. Salamat ka God. Hallelujah. Yes, O God, Ama Banal, kami pa rin, Panginoon, na malapit sa inyo, God, na kayo po pa rin, Panginoon, na kumabay, Panginoon, sa amin, Panginoon. Kayo na rin po, Panginoon, nakala, O God, sa Pilipinas, Panginoon, O God, tulungan niyo, Panginoon, O God, na makaawag kami sa makaawag ng Pilipinas, O God, sa kahirapan, Panginoon, O God, sa kurakot na pamumuno, O God. Kami pa rin malapit sa inyo, God, na mga nabanggit sa harapan, Panginoon, ng mga international leaders, national leaders, at regional leaders, Panginoon, O God. Kami pa rin malapit sa inyo, God, ng gabayan. Ingatan niyo po sila, O God, na hindi pa rin, Panginoon, O God, mahitan, Panginoon, O God, ng yung pananalangis mo, Panginoon, O God. Pati na rin po ang Mother Church, Panginoon, O God, sa Pastor Rico Herrera, ang kanyang sambayan. Ingatan niyo po, gabayan, Panginoon, O God, kayo pa rin magbigay, Panginoon, ng pagpapara, O God, sa kanila, O God. Yes. At inyong babae pa rin, Panginoon, ngayong gabi, O God, kami pa rin, O God, ang pagsama, O God, ng iyong banal na Espiritu sa amin, ngayong gabi, Panginoon, O God, ang pagkalalaban ng iyong salita, O God. Ingatan niyo po sa pagpalayo, Panginoon, O God, hindi po sa kasamaan, O God, ng iyong banal na Espiritu, O God. Ito po nga sa mga dalaga sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Tayo magpanggapas sa isa-isa. Pangita natin ang Panginoon. Praise the Lord. Yes, hallelujah. Deliver. Praise the Lord.
lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos. Tuwing umaga, mayroon pa rin tayong prayer. Manalangin natin na ang pagpapala at ang pagsama ng Panginoon sa gawain niya. Amen. Praise God. Ang gawain ng ating Panginoon ay patuloy, amen, na nakikipagbaka ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. At palanginan tayo sa isa't isa. Amen. Marami mga kapatid niya meron karatama, nagkakasunod-sunod, si Hilda, ayan, nasugatan. So, yun lang ating ilang babalita. Bukas ay ipakaitan natin itong ito. At least medyo na bagong pumantay na ng kaunti yung ang kulay niya. Wala na yung kulay orange na parang kapal-kapal. Okay, so yun lang ang ating mga ilang babalita. Tuloy-tuloy na tayo at tulad ng ating maraming ginagawa. Bahagi ito sa gawain ng ating Panginoon. Pagligom ng mananalapi para sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Praise God. Okay, so tawagan ko na si Atong para ito. Hindi na ako mag-encourage patungkol dito. Kaya niniwa na napakapat niya na pagdating sa tawa ng pagbibigay. Amen. Ay manalangin sa Panginoon. Dakila at tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Salamat sa biyaya pinagkakaloob mo. Salamat sa lahat ng bagay, Panginoon. Ang dalangin ko pagpalain mo ang iyong mga anak. Patuloy mong katapuin ang kanilang pangangailangan. I-bless mo po, Panginoon, ang kanilang buhay dakila at tapat na Diyos. Maraming salamat sa iyong kaputihan o sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Minsan pa, awitan natin ng Panginoon, I will deliver. Praise the Lord. Okay, so meron lang akong sakita sa inyo dito. Kita ba dyan? Ha? Oh. Medyo asaman sounds dito, ano? Si, ano ito si Kim Atienza. Saan ang sounds ito?
lang. Sinabi niya kasi ay yung hazard fixation. Ibig sabihin nun, ibigay siya ng tips sa mga nagda-rides, mga motor rider. Sinabi niya na kung para maiwasan ninyo ang aksidente, sabi niya, na kailangan napakahalaga yung tinatawag na fixation. Ibig sabihin, yung mata mo lagi kailangan nakapermi. Kung saan mo gustong pumunta, dapat yung mata mo ay doon lagi nakapermi. Sabi niya, kung ayaw mo pumunta sa bangkita, huwag kang titingin sa bangkita. At kung ayaw mo mamapunta sa lupa, huwag kang titingin doon sa lupa. Ibig mo sabihin nun, hindi mo ibig sabihin, huwag mo titingnan. Ang ibig sabihin lang doon, huwag kang tututok doon. Nakita mo na ba, nakita mo may lupak doon. Ay, may lupak. Ano ba yung iwasan yun? Nakatingin sa lupak. Lalo kang pupunta doon sa lupak. Doon sa mga hindi riders, hindi nyo unawa yun. Kaya si Jay ang natawa kasi alam niya yan eh, rider na yan eh. Kung saan ka tumingin nakatingin, doon papunta ang iyong direction ng motor mo. Doon papunta ang ang pagbabalansin mo ng motor. Totoo yan. Kaya wala sa mga nagra-rides na napakahirap doon na napakasama yung kung saan ka nakatingin. Dapat talaga nakapix ka sa isang lugar. Kaya kapag ikaw ay danas ko yan eh. Pag lalo na sa may kurbada, nakatingin ka doon sa side na mo, sabi, pupunta doon sa kanan, sa kanan. Lalo ka talaga pupunta doon. Kaya kapag pakumpata yung sasakyan mo, ang gawin mo, pumunta ka doon sa direction na pupuntahan mo. Kaya nga yung mga motor mga rider na gano'n sila diba? Hindi sila natingin doon sa dahil papunta yung kasada eh. Pa-U-turn na gano'n, kaya yung kanilang katawan nakaganon. Sino nakakawa? Yun yung sinasabi ni Kim Atienza. Ano kasi yan, mahilig yan sa mga big bikes. At hindi ko lang yan sa kanya napakinggan. Nakita ko lang yan sa napakaraming mga rider. Kasi nasabi nila, napakahalaga yung fixation. Yun ang kapirmi yung mata mo. Kaya ano sabi niya, kung ayaw mo mapunta doon sa lupa, huwag kang titingin sa lupa. Ibig sabihin naman yun, sulyatan mo, pero huwag kang titingin doon. Kung yung pagmamasdan mo, pagkakit palagi mo. Malaki mo, delikado. Isa mo yung control mo, yung balanse mo, pagpunta nga doon. Kaya yun ang ibig sabihin ni Kim Atienza. At yun yung malaking katotohanan. Yun ang ibig ko na sabihin at ibig kong turuin. Dahil, na sinabi ko sa mga hindi rider, hindi niya maintindihan. Sa mga rider, nautawaan niyo yan. Kasang-ayon kayo yan. Tulad ko, sumasang-ayon ako dahil karanasan ko yan. Karanasan ko yan, di ba? Totoo yan. Karanasan yan. Hindi maiwasan yan talaga. Kaya yan ang babala. Nagdugtong pa nga siya si Kim Atienza, sabi niya, huwag kang titingin sa Sabi niya, huwag kang titingin sa mga bagay na isip mo yung malas. Kung tingnan yung sinasabing malas, tingnan mo yung blessing. Kasi sabi niya, kung saan ka nakatingin, yung kasi ang tabi ng buhay mo. At kung gusto nyo pa mag-clear ng gusto, ayun, panugurin nyo na lang yung kaya ni Kim Atienza na yun. Hazard fixation. Ang kanyang yung title ng video na yun. Okay, so kung bakit po ako nangusap doon, dahil meron po akong related po sa aking ipapangaral na yun. Matthew chapter 14, verse 25. Ito yung sa ating Panginoon, paglakad ni Jesus sa ibabaw ng tubig at maging ang pagdadrive ni Pedro na lumakad din sa ibabaw ng tubig. Matthew chapter 14 verse 25, nang madaling araw na ay sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Ang aking binabasa ay Good News Bible. Verse 26, kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito.
Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talaga ikaw nga iyan, papuntahin mo ako diyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika, mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin ninyo ako, sigaw niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus. Bakit ka nag-aalinlangan, napakaliit ng iyong pananampalataya? Sabi niya kay Pedro. Okay, tayo po'y manantalaya mga langit. Dakila tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa, ang dalangin mo po, Panginoon, pagkalain mo ang iyong mga anak. Maraming salamat, Panginoon, balikin mo ang mensahe ito sa encourage sa kahamon ng aming mga puso, dakilang Diyos. Maraming salamat sa iyong kabutihan, samahan mo po ang iyong lingkod sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, nais tumangusap sa paksang eye fixation o pagpipirmi ng mata o pag-aayos ng mata o pag-aayos ng paningin. Yun pong aking nais bigyan ng pansin. Una, alam niyo po, dapat mong maunawaan ito. Tandaan ninyo, ang buhay natin dito sa mundo na ating ginagalawan ay pagbabalanse. Kaya, sino po ito ang hindi nagbabalanse? Para tayong mga naka-rides, naka-motor, binabalanse natin ang buhay. Ayaw natin na tayo ay nakahinto, gusto natin na sinusulong ang buhay natin. Ayaw natin na tayo ay nasa ilalim, gusto natin kahit papaano ay nasa middle class. Diba? Ayaw natin nasa ilalim, ayaw natin na napapailaliman natin. So sa madaling salita, binabalanse natin ang buhay para tayo nakasakay na sa isang motorsiklo. At naalala ko yung sinabi ni Albert Einstein, ang sabi niya, ang buhay ay parang magpapatakbo ng bisikleta. Kung hindi mo pipidala ng bisikleta, kung hindi mo patatakbuhin ang bisikleta, hindi mo mababalanse ito. Totoo yan, walang pinagkaiba yan sa motorsiklo. Hindi mo mababalanse ang bisikleta kapag hindi yan tumatakbo. Kaya ang ibig sabihin niya doon, napakahalaga yung nagmumukod ka at yung pinababalansin mo. Kaya ang buhay ay pagbabalansin. At sa pagbabalansin ng buhay, napakahalaga yung salitang eye fixation. Ayan yung pagtatama ng mata natin. Una, nais bibigyang pansin, we are limited not by our abilities, but by our vision. Sino ang naniniwala doon? Ang limitasyon natin hindi nakabase sa ating kakayanan. Ang limitasyon natin ay nakabase sa ating tinitingnan. Yung po, huwag natin kalilimutan. Ang taong bulag, inaakay. Limitado ang pagkilos nila, ang kanilang pagdalaw, ang speed ng kanilang bawat kilos nila ay napakalimitado. Kailangan nila ng special treatment. Kailangan nila aakayin pa sila. Hindi sila makagalaw ng maayos dahil hindi nila limitado o wala silang nakikita. Kaya napakalaki. Kaya doon pa lang sa akin sinasabi na yung mapapatunayan nyo na ang limitasyon ng tao ay hindi nakadepende sa kanyang abilidad, kundi nakadepende yan sa nakikita mo. Kung gaano kalawak ang paningin mo. Alam niyo sa Japan, iba ang nilalakaran ng mga bulag. Sino nakarating na ng Japan? Ako hindi pa. Pero nakikita ko yung nagbablog. Meron silang nilalakaran, may disenyo yung kalsada nila. Hindi ko alam kung paano yung paliwanag yung disenyo na yun eh. Paano ang paa nila yun ng sapatos nila? Dahil iba ang tulong ng paa ng sapatos nila kapag lumalakad sila doon. At may hawak sila ng stick. Nakakapano stick nila yun, yung disenyo ng kalsada. Ang lumalakad doon ay mga taong bulag lang. Yung mga hindi bulag, hindi lumalakad doon. Kaya kapag nakita nila yun, pag lumiko yung disenyo na ginawa nila doon, pag nakita nila, pumilis yung inaapakan nila, hakanapin nila yun. Tapos makikita nila yun, doon muli sila dadaan.
pinakangay nila yun. Kaya sa usaping spiritual, ang taong wala pang nakikita sa usaping spiritual, kailangan akain mo kaya. Kailangan lagi mong iniimbitahan, papaluapin para dumalo. Kailangan nila ng special na pagtrato kasi nga wala pa silang nakikita. Sa motor o bisikleta, mahirap magbalanse pag wala kang paningin. Di po ba? Kaya napakahirap mabuhay sa daigdig na ating ginagalawa na napakaliit ng nakikita mo. Naniwala kayo sa hindi, yan ang totoo. Mababawasan ang limitasyon mo kapag malinaw ang iyong nakikita o ang iyong paningin. Ang pag-focus ng paningin sa Panginoon ay nagpapalawak ng iyong limitasyon o hangganan. Wala nang ibang magbibigay, magpapalaki ng limitasyon mo kundi ang Panginoon at nakita natin niya kay Simon Pedro. Nalampasan niya yung limitasyon ng isang ordinaryong tao. Lumakad siya sa ibabaw ng tubig. Yun ang nagagawa kapag nakikilala mo ang Panginoon. Pag pinagmamasdan mo siyang maigi, ang tanong ng Panginoon, ikaw ba talaga? O tanong ni Pedro, ikaw ba talaga yan, Panginoon? Ako ito. Kung ikaw yan, parinihan ako sa iyo. Halika. Diba, nakagawa siya ng hindi pangkaraniwan yun eh. Kaya hindi nagpapakita na napakahalaga ng nakikita ng isang tao at lalo na kung ipopokus mo yung iyong paningin sa ating Panginoon. Ang pag-focus sa paningin o ng paningin sa Panginoon ay nagpapalawak ng iyong limitasyon o hangganan. At yun ang dahilan kung bakit mali pa ang kakayanan mo dahil mali pa ang nakikita mo sa Panginoon. Yun ang totoo mo. Daming si Jesus lamang ang pagpapalakad sa iyo sa mga mahihirap na sitwasyon ng buhay. Yan po huwag natin kalilimutan. Daming si Jesus lamang ang mga pagpapalawak ng iyong hangganan. Sino naniniwala doon? Sa iyong limitasyon. Lahat tayo ay may limitasyon. At ito ang ipinapakita ng Panginoon. Hindi ang abilidad mo, wala sa abilidad mo ang limitasyon mo, kundi ang limitasyon mo ay nasa iyong paningin, sa iyong nakikita. At ito'y mangyayari lamang sa pamamagitan ng pag-focus mo sa ating Panginoon. Ibago mo ang iyong paningin sa Kanya. Ano ang naglilimita sa atin? Una, tao. Yun naman talaga totoo nun eh. Sa oras na iyon, masama ang panahon, madilim, hindi maliwanag, kaya natakot sila kay Jesus. Kaya hindi nila nakita o hindi nila makita ng malinaw si Jesus kasi nga madilim. Bumabagyo. Kung babasahin mo yung mabuhan noon, masama ang panahon. Biglang sumama ang panahon. At malabo dahil gabi nga. Kaya hindi nila makita ng malinaw si Jesus. So ano ang nag-aalis ng takot nila? Ang tinig o ang salita ng Panginoon. Noong una, nagsigawan sila, multo! Diba? Pero nasabi dito sa Matthew chapter 14 verse 27 na dapat pagdami nagsalita sa kanila si Jesus na nagsasabi laksan ninyo ang inyong loob. Ako nga, huwag kayong matakot. So sa madaling salita, ang nag-aalis ng takot sa buhay ng tao yung salita ng Panginoon. The more na nakikilala mo ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita dahil si Jesus ay nagpapakilala katulad ngayon sa ginagawa natin, nababawasan ang ating takot dahil nakikilala natin sila. Bakit may mga alagad? Ang dami pa rin kinatatakutan. Napakaliit pa rin ang limitasyon. Mahirap magbalanse ng motor nang mayroong kang kinatatakutan. Sino naniniwala doon? Pag mayroong kang kinatatakutan, mahirap magbalanse ng motor. Mahirap magbalanse ng buhay pag may kinatatakutan ka. Minsan napunta kami kinagising. BGR doon sa Kinabaw. Magkaangkas kami. Biglang mayroong lumabas na 3 aso, nagkakabulan. Ay masasagasaan ko.
yung gano'n, namulat yung aso, nagalit, hinabol kami, Jerry, patalo man ito, tatandaan mo ito, sa likuran ko, kaya ako, ang hirap balansir. Sabi ko, Jaya, kalma ka na, madidisgrasya tayo. Iyak na dito po, iyak na dito po. Ikaluwat ka na, 3 aso na. Muntik na namin babangga yung coaching na kaparking doon sa ano. Sabi ko, Jaya, kalmado lang. Hindi ka nakakatating na, nawa ako ba, pagdating na ako. Ano yung ibig ko sabihin? Takot. Ang nagpapalit. Mahirap magpatakbo ng buhay ng punong-puno ng takot. Marami kang kinatatakutan. At bakit hindi mawala yung takot? Ang dahilan, bihirang dumalo kung makinig ng salita ng Panginoon. Kaya yun, hirap na hirap siyang balansihin ng buhay niya. Dahil ang dami ng kinatatakutan, bumahabol sa kanya. Hindi kilala ang Panginoon. Ang tingin sa Panginoon, multo. Makikita natin dito. Pag hindi mo kilala si Jesus, talagang ang tingin mo sa kanya, multo. Nakakatakot. Magbigay ng oras ng panahon sa kanya pag hindi mo siya kilala. Kaya hindi ka talaga magbibigay ng oras sa kanya. Pangalawa, kung ano-ano ang nakikita. Pag ikaw ay nagpapatakbo ng motor, kung ano-ano nakikita mo, mahihirap yan. Mabubulaga ka yan. Mahirap magbalansin ng buhay na kung ano-ano ang nakikita. Kaya dapat nakapix ang paningin mo sa isang bagay. Halino sa atin ni Kim Machense, hazard fixation. Napakalaga daw sa nang nagbubuto. Pangatlo, kung ano-ano ang nakikinig. Yan ang isang bata eh. Alam nyo yung nangyari sa amin ni Jaya? Wala naman ginagawa yung sa tingin ko. Sabi ko, alam mo, Jaya, kung babalitan natin yung aso, sabi nyo sa tabi, tawa ng tawa yung 3 aso na yun. Wala naman ginagawa yung aso. Ang natatakot lang siya dahil doon sa nakikinig niya, yun lang yun. Totoo ba o hindi? Kung ano-ano nakikinig, dapat isang tinig lang ang ating pinahahalagahan at ang tinig ng Panginoon. Sigurado ako, ang ilan sa napapakinggan niya ni Simon Pedro noong mga oras na yun na ginawa niya lumakat sa ibabaw ng tubig, sigurado ako, ang ilan sa napapakinggan niya yung malakas na ihip ng hangin. Kaya nga yung madali, nawawala sa pagbuhol sa Panginoon eh. Ang galaw na naglalakihang alon, yung hampas nito, at maging ang sinasabi ng kapwa niya alala, aba, sira na ata ang ulo ni Pedro. Alam ko narinig niya yun. Aba, nakalakad na. Tingnan natin kung maangailangan ba ng magagawa niya. Hindi ba nakasulat yun doon, may paragay kung possible. Ang ilan sa kanyang mga alaga ay ano na sinasabi. So yun ang dahilan, kaya siya lumuhod. Hindi niya tinuon, hindi siya nagtiwala sa salita ng Panginoon halika. Isa pa kung ano-ano ang iniisip, kung malabong pag-iisip. Totoo yan, mahirap magmotor na kung ano-ano ang iniisip, lalo na broken-hearted ka, nabasted ka, tapos nakamotor ka. Ay, so sabi ko sa iyo, kung ano-ano naglalaro sa isip mo, maalisan mo, bigla na lang may tatawid na bata na dama mo na. Pag hindi ka nakapokus, napakahirap magbalansin ng buhay. Ito ang nagpalungo kay Pedro at pinakamahalaga ay ang pag-alis ng kanyang paningin sa Panginoon. Ang sabi nga ng isang quotation, if change of glasses improve our eyesight, a change of tone will improve our life. Tama naman.
Kung ang ating mga salamin ay hindi makapagbigay ng magandang linaw sa ating paningin, yung salamin, isip sabihin ganito, yung tamang pag-iisip mo, yung pagbabago ng kaisipan mo, na magpapa-improve ng buhay mo. Ibig sabihin, inuupuin yung salamin mo. Balikan mo. Ano ba ibig sabihin? Ito nga, exchange of glasses improve our eyesight. Kung nakakapagpaliwanag daw yung pag-i-improve ng ating salamin, ibig sabihin, ang pagbabago rin ng kaisipan nakakapag-improve ng ating buhay. Sinabi pa rin yung ganito, when light get blurry, adjust your focus. Tama ba o hindi? Kung malabo daw ang buhay mo, mag-adjust ka ng focus mo. Malabo ang buhay mo eh. Ka nangangapa, hindi mag-adjust ka. Kung saan ka mag-focus sa buhay mo. Yung tao walang focus, sabi ko sa iyo, mahirap yan. Isa pa, sabi pa rito, it is unbelievable how powerful you can be when you have a clear vision. Tama po yan. Napakahalaga yung malinaw na paningin. Ang paglaki ng limitasyon ng isang tao ay nakadepende sa kanyang nakikita sa Panginoon. Ang sabi ko nga, walang ibang makapagbibigay, makapagpapalakad sa iyo sa mahirap na sitwasyon, kundi ang ating Panginoon. Kaya ginawa yan ni Pedro. Pangalawa na nais kong bigyan ng pansin, as long as people have fear, they will seek farther and farther. Hanggat ang tao ay pinag-aalian ng takot, siya patuloy na lulubog at lulubog at lulubog. Hanggat ang tao may takot, ang tao ay papalubog ng papalubog. Make your vision so clear that your fears become irrelevant. Sino naniniwala doon? Make your vision so clear that your fears become irrelevant. Doon mo makikita, pag pinaglinaw ang paningin mo, doon mo makikita, wala kung dapat katakutan. Kaya ka natatakot, ayaw mong paglinawin yung paningin mo. Minsan, sa karanasan ko, nung kami nasa Milagrosa pa, minsan gabi lumabas ako para mag-CR, nakita ko doon sa salas, may nakatayo. Ay, madilim eh, patay yung ano eh. Nakatayo, kininabutan talaga ako. Sino yun? Ginawa ko, binuksan ko yung ilaw. Maningin pala. Kinabahan ako. Maningin lang pala. Maningin lang pala na ginagamit ni Mrs. Do sa tinatahin niya. Nalimutan ko, may maningin nga pala kami sa bahay. So, anong ibig sabihin? Buksan mo ang ilaw ng isipan mo. Nang wala kang kinatatakutan. Nang mawala yung lahat ng kinatatakutan mo. Ayaw mo kasi paglinawin yung paningin mo, kung ano-ano ang inaatupag mo. Kung ano-ano ang magulo ang isipan mo. Paano ang gagawin mo? Buksan mo ang ilaw. Ano ang ilaw na dapat mong buksan? Bible, magbasa ka lagi. Lagi kang dumalo para maunawaan mo, wala ka palang dapat ikatakot. Kaya katulad nun, pambihira ito. Manigin lang pala. Nilagyan pa kasi ni Casey ng buhok. Sinabitan niya ng wig. Kaya akala ko talaga tao na nakatayo. Ang taong pinag-aharian ng takot, malabo ang pag-iisip. Naniwala ka sa kaibigan ng ito. Magpahalaga ka sa mga bagay na magbibigay ng liwanag sa iyong paningin at pag-iisip. Walang taong naapektuhan na nagpapahalaga sa liwanag. Nagustuhan ko yung isang quotation dyan yung sinasabi, no one ever endured their eyesight by looking on the bright side of the good things. Talaga bang wala eh? Ang nakakagulang, yung titingnan mo mismo maigi yung araw, titingin ka ng tutok doon. Ang tingnan mo yung sign na malapit doon sa araw, ang makikita mo na maganda.
Kaya napakaliwanag ng ulat. Wala po, ito sabi niya rito, walang taong na-injured ang kanilang paningin na tumitingin sa mga bagay na maliwanag, na nasa tabi ng mga bagay na maliliwanag. Ang tinutukoy niya si Jesus. Wala po akong nakita na bulag dahil tumingin sa katotohanan. Meron ka ba nabulag dahil tinitingnan mo ang katotohanan? Pinamuran mo ang katotohanan? Ang alam ko, may mga taong nabago ang buhay dahil tinitigan nila ang mga bagay na mabuti at magaganda sa buhay nila. Pero may mga tao ayaw na ayaw tumingin sa mga bagay na may malaking kinalaman sa katotohanan. Ayaw na dumalo sa ganito. Ayaw nila magbigay ng oras sa ganitong gawain. Kaya ang buhay nila nababalot ng kaliniman. Ang dami nilang kinatatakutan. Walang taong nasaktan na tumitig sa Panginoon. Si Pedro na tumitig siya sa Panginoon, lumaki ang kanyang kakayanan. Nakalakad siya sa tubig. Nakita mo lamang o nakikita mo lamang nabasa yung daan dahil ano nyo kasi minsan ito nangyayari. Nakikita mo lamang na nabasa yung daan dahil umulan, hindi ka nakakalakad papunta sa church. Yeah? Nabasa lang yung daan. Napakahirap na para sa iyo. So yun yung nagpapakita na napakaliit ng limitasyon mo. Hindi ka makagawa ng paraan. Di ba? Nakita mo lang basa yung daan, hindi, dahil umulan na, hindi ka naman makalagad papunta sa church. Walang taong umiibabaw sa anumang bagay na pinagkaharian ng tao. Aniwala ka ron. Wala rin tao ang lumaki ang limitasyon na balot ng tao ang puso. Si Haring David, lumaki ang hangganan niya sa buhay dahil tinalis niya ang takot sa kanyang buhay. Nang humarap siya kay Goliath, tinalis niya yung takot niya sa buhay. Yan. Tumitig siya ay sa pangako ng Panginoon. Nagsimula sa pagiging tagapag-alaga ng tupa hanggang sa maging hari ng Israel. Ito kung paano lumaki yung hangganan ng buhay niya, yung limitasyon niya. Ang limitasyon ay ginagamit yan ni Satanas sa mga tao. Example dyan, si Haring Saul, inakala niya na si David ay hindi makapagdadala sa kanya ng 200 balat na pinagtulian ng mga Pilisteo. Kaya hinamon niya si David, nadalan siya nito kapag kapalit ng anak ng si Mikal. At natakot siya kay David nang magawa ni David ito. Ang hiningi niya 100 balat ng masasama ng mga Pilisteo, tutuliin niya yung Pilisteo. Dadalhin niya yung pinagtulian, 100 na tao. Mahahawakan mo ba yung anong tao kung hindi mo ipapatayin? Ginawa ni Haring Saul yun na nangisip niya dyan mapapatay si David. Dahil nakita niya may gusto siya sa anak niya, si Mikal. Ginawa niyang pakilong yung kanyang anak. Ang isip niya, hindi kaya ni David nang pumatay ng 100 katao. Pero ang ginawa ni David, pumatay siya ng 200. Tinuog niya yung mga lawitin. Yung balat ng ano? Yung balat ng pinagtulian nga. Inipon niya yun. Para sinintas niya at ipinakita niya doon. Ibinigay niya kay Haring Saul. So nakita ninyo? Kasi siya namin. Nakita niyo? Kaya minsan yung hangganan, yung limitasyon, ginagamit ni Satanas yan. Pero nagawa ni David dahil sa tinatawag na naghari sa kanya yung tapang dahil sa ating Panginoon. Doon mo makikita yan sa 1 Samuel chapter 18 verse 27 na dinala ni David sa mga Pilisteo ang 200 lalaki at dinala ni David ang kanilang mga balat na masama at kanyang ibinigay ng buong bilang sa hari upang siya'y maging manugang ng hari at ibinigay na asawa sa kanya ni Saul si Mikal na kanyang anak na babae.
Alam mo, tuwan-tuwa si Haring Saul. Okay. Natakot siya dahil nakita niya lumalaki ang hangganan ng limitasyon ni David. Ano nangyari? Bakit lumaki ang limitasyon ni Haring David? Ang tinitingnan niya yung Panginoon. Hindi niya inaayos ang Panginoon niya. Pangatlo, at dito ako magtatapos, why is your faith so small? Yung tanong ng Panginoon. Nang lumubog si Pedro. Bakit napakaliit ng pananampalataya mo? Tanong niya yung kay Pedro. Tanong din niya yung sa atin. Bakit napakaliit ng pananampalataya? Ang ganda na ng kaya mo? 3 hakbang? Basahin nyo, pag-aralan nyo. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, why is your faith so small? Matthew chapter 14 verse 31, agad siyang hinawakan ni Jesus, bakit ka nag-aalinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi na kay Pedro. Ano ibig sabihin nito? Bakit napakaliit ng iyong limitasyon? So kung bibigyan natin ng pansin, ayaw ng Panginoon na napakaliit ang limitasyon natin. Ayaw ng Panginoon na ito isang day lang ng umaga ka dumadalo. Isang day lang ng gabi ka dumadalo. Late pa lagi. Miyerkules ng gabi ka lang dumadalo. Hindi mo lang nakikita, nakapanumba pa ang Panginoon sa iyo. Bakit? Tuwing Miyerkules ko lang ito nakikita. Napakaliit ng kanyang limitasyon. Ang Panginoon ay hindi nasisiyahan sa maliit na magagawa ng tao. Yun ang pinakita niya. Iniligtas nga niya si Simon Pedro, iniahon niya, pero nagwika siya. Bakit napakaliit ng pananampalataya mo? Ano ba ibig sabihin mo? Bakit napakaliit ng magagawa mo? Bakit napakaliit ng ginawa mo? 3 hakbang lang. Ay, hindi ito yung sasabihin mo, dumalo ka na natin ng umaga, dadalo ka ulit ng gabi, talampas ka na sa langit niya. Hindi totoo yan. Ang tanong nga ng Panginoon ay, bakit 3 hakbang lang? Hindi mo pinaabot ang revival, discipleship, konferensya, impacting. Bakit hindi ka makalakad doon? Ibig sabihin nito, kilalanin mo ang Panginoon ng gusto. Pero pag-isipan mo, bakit pagdating sa games, gustong-gusto mo napakataas ng level ng makukuha mo? Kaya ayaw na ayaw mo mahaba na. Kahit sino inaaway mo, pati tatay mo. Bakit? Dahil ayaw mo masasabi na napakababa ng level mo na naabot mo sa iyong laro na ginagawa. Kahit sabihin ka pang tama, makapal ang mukha, ang tigas ng mukha, manhid, okay lang sa iyo. Huwag lang maabala ang pag-games mo. Napuna mo ba yun? Pero pagdating sa gawain ng Diyos, nasabihan ka lang ng Sunday Christian, hindi ka na dumalo, ang lalim na agad ng sugat sa puso mo, balat sibuyas. Pero pagdating sa games, ang kapal, simintado ang mukha. Diba? Bakit hindi natin palawakin? Bakit ang pride natin din nasa mga walang katotohanan na bagay? Pero bakit pagdating sa gawain ng Diyos, sa nais ng Panginoon na marating mo, ang liit ng nagagawa mo. Ang liit ng kaya mong gawin. Ano ibig ko sabihin dito? Alam nila, ayaw mong tingnan ng Panginoon. Ibig sabihin ng Panginoon kay Pedro, hanggang diyan lang ba ang kaya mo? Mga kapatid, mapanganib ang taong napakaliit ng limitasyon sa buhay. Mapanganib yan. Doon niya makikita yung halimbawa niyan doon sa Matthew 25 verse 1, yung 10 berde. Yung 5 matalino, yung 5 mangmang. Bakit yung 5 mangmang? Ang limitasyon lang nila magdala ng bote, ng imitsa, wala namang langis. Ba? Limitasyon na pinapakita mo. Pagsabi ng Panginoon, paano mo matatanglawan ng Panginoon? Ang kaugalian nila kasi sa mga Hudyo,
ang mga ikinakasal, hinahatid nila papunta doon sa tahanan ng babae, ikakasal. At tinatanglawan nila yon, kaya may mga dala silang ilawan. Ay ano sabihin doon, andito na ang lalaking ikakasal, nagkagulo sila. Bakit? Kasi may ilaw nga sila, wala naman langis. Bakit walang langis? Nangungusap yun sa limitasyon nila, hanggang doon lang ang kaya nilang gawin. Hindi kagaya ng babaeng 5 birhen, kompleto. May ilaw, may langis. Pero yung mga inawan lang. Ika na walang gato. Limitasyon niya. Ano sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo nabibilala. Yun ang sinabi ko sa lima. Kasi bumili muna sila ng langis eh. Teka, bibili muna ako. Pambili niya, isinarado na yung pintuan. Kaya tumatok sila. Ano sabi nila? Panginoon, pag buksan mo kami, ano sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo nabibilala. Yun nga ang halos, yun na lang, halos ang muntik na masabi ni Jesus kay Pedro. Ano nangyari sa iyo? Bakit napakaliit ng pananampalataya mo? Isa pang bagay, ang dalagitang alipin ng asawa ni Kapitan Naaman. Papuwi-puwi ko. Ako naniniwala ko lang yun. Tingnan nyo, ang nakita ko rito, bakit niya nagawa yun? Alipin siya ng asawa ni Kapitan Naaman. Ibig ko sabihin, sa kabila ng kabiguan na nangyari sa buhay niya, ilang beses kong binabanggit, sinira ni Naaman ang kanyang bayan, pinatay ng mga magulang niya, tapos kinuha siya, ginawang alipin. Ang nakita ko rito, yung kanyang mata hindi nawala sa Panginoon. Kaya nang magkaroon siya ng pagkakataon na nasabi ng manunawa ang ating Panginoon ay lumapit sa Diyos ng Israel. Ibig sabihin, hindi nawala, ang laki pa rin ng limitasyon niya. Kahit ang pangit na ng sitwasyon ng buhay niya, alipin siya. Pero yung kanyang paningin sa Diyos, hindi nawawala, umaasa pa rin siya. Isang araw, itataas, magre-level up ang buhay niya. Hindi siya mananatiling katulong. Fixation, yun yung sinasabi ko noon. Ipermi mo ang iyong panatilingin mo ang iyong mata. Amen. Katalan natin na nangyari. Gumaling na. Sinaaman sa kanyang ketong, sino may kagagawa? Ang dalagita. Bakit ka nagawa niya? Sa kabila na siya yung muchacha, malaki ang abilidad niya, ang kakayanan niya. Yun ang dapat natin maunawaan. Kaya sa oras na ito, hindi ko lang makakabayan. Nangusap ako sa isang simple at bayat na pangusap. Ang nais ng Panginoon, lampasan natin ang ating limitasyon. Amen. Tulad ng aking sinabi. Amen. Ang dapat lang dyan, ituon mo ang paningin mo sa Panginoon ay fixation. Ilan gusto mo po yung sinabi. Ang limitasyon daw ay hindi nakabase sa kakayanan ng isang tao. Nakabase yan sa iyong tinitingnan, sa iyong paningin. Sino makakapagsabi na tao kakayo ako rito? Sino makakapagsabi? Bulong-bulong pa ako magsalita. Pero andito ako. Yan ang ibig ko sabihin. At naniniwala ko hindi habang panahon ganito. Dahil yun ang pangako ng ating Panginoon Jesus. Kaya kung natin ang ating mga ulo ng usap ako sa isang simple at payak na pangungusap. Hallelujah. Nahirap magbalanse ng buhay na kung saan saan ka nakatingin. Baka mababaliktad ka na. Hindi mo ipeperme ang iyong mata. Wala akong ibang alam na pwede makapagpalaki ng ating
limitasyon kundi ang Panginoon. Ito ang ipinakita ng ating pinagtanan. Nagawa niyang pangibabawin si Pedro sa ibabaw ng tubig. At habang siya'y nakatingin sa Panginoon. Yun ay pagpapakita na si Jesus lamang ang pwedeng magpalampas sa iyo sa limitasyon mo. Kung ipupukus mong mata mo sa Panginoon, lalampas ka sa limitasyon. Lilingulin mo ang sarili mo at sasabihin mo, hindi ko akala maaabot ko pala ang ganito buhay. Tayo lahat ay tumayo. Pray in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Active ba yung ating? Active ba? Wala na. Nakabili na po. Mabili ka rin. Pero hindi po siya nakabili. Record lang. So, hindi na ako makakatanggap sa ating lang pala. Okay, so sa oras na ito, awitan natin ang Panginoon. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Awitan natin ang Panginoon. Sinabi ni Kim Hutchinson, huwag mong tingnan yung mga negatibo sa buhay mo dahil ibabagsakan yan. Pag tumingin ka doon sa lupa, talagang pupunta ka doon sa lupa. Pinagpamasdan mo yung lupa. Huwag mo kalilimutan, tayo'y nakasakay. Spiritually, tayo nakasakay sa motorsiklo. Binabalansin natin ang buhay natin. Yan ang huwag natin kalilimutan. Kaya dapat mayroon kang pinagpapakuan ng iyong paningin. At kung saan nakapako ang paningin mo, doon talaga ka pupunta. At kung kay Jesus nakapako ang paningin mo, walang sino man na-injured ang paningin na nakatuitig sa ating Panginoon. Walang sino man nasaktan na tumitig sa ating Panginoon. Bagkus ang taong tumitig sa ating Panginoon ay pinagbala ng Panginoon tulad ni David. Mula sa pag-aalaga ng tupa, naging hari ng Israel. Yung babaeng sinasabi ko na dalagitan mula sa kanyang pagiging alipin, muchacha. Sa dami ng kabiguan niya sa buhay, nagsusulo na siya dahil patay na lahat ng mga mahal niya sa buhay. Pero yung mata niya hindi naalis sa Panginoon. Nakita natin, ay himala na nangyari. At ako'y naniniwala, batas ang kanyang salita sa tahanan ni Kapitan Naaman. Sa oras na ito, bukas ang altar. Ikaw nakakaalam yan. Kung saan ka nakatingin, ikaw nakakaalam. Kung anong mga bagay na tinigil. Amen. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Lord of God, in the name of Jesus. Hallelujah. God, ang mga bagay na hindi ko kayang igawin, ipaliwanag, o dakilang Diyos at imulat sa puso ng iyong mga anak, ang mga bagay na
magpalinaw sa kanyang puso at kaisipan. Pagpalain mo po siya, o dakilang Diyos. Yes, Lord of God. Lord, gamitin mo ang iyong anak, dakilang Diyos. Pagpalain mo po. Samahan mo siya, saan man siya lumako, God. Pagpalain mo, talawagin mo ang hagdanan ng siya. O, pagkaniwalaan mo siya ng maraming bagay, O God. O, sa kanila susulong ng gawain mo, pagpalain mo siya, bigyan mo siya ng kapayapaan. Kaayusan ang kanyang buhay, O God. Lord, amin pong sinasabatan ang pagkatapos ng kaaway, anumang handang ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord of God, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord of God, hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Tayo natin tumayo, hawitan natin ang Panginoon. Yes, Lord God, hallelujah. Yes, Lord of God, hallelujah. Yes, Lord of God, hallelujah. Oh, salamat po Panginoon sa iyong pamumuno. Salamat sa iyong biyaya, kabilang Diyos. God, maraming salamat Panginoon sa iyong biyaya. Sa lahat ng bagay na ginagawa. God, samahan mo ang buhay ng bawat isa sa amin na bilang Diyos. Lord, i-mix mo Panginoon ang aling puso at kaisipan na bilang Diyos. Lord of God, in the name of Jesus. God, o salamat po Panginoon sa iyong kabutihan, O God. Praise the name of Jesus. Minsan pa, purihin natin, masalamatan natin. Thank you, Lord God. Thank you, Lord of God. Hallelujah. God, o salamat po God, marami pong salamat Panginoon sa iyong kabutihan, O God. Ikaw ang magpala ng iyong mga anak. Ang mga bagay na hindi ko kaya ipangusap, ikaw ang mangusap, ang magbigay ng liwanag sa kanilang mga paninig na dakilang Diyos. Marami pong salamat Panginoon sa iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Amen. This is our